Nagsimula ang lahat ng ito sa isang tanong mo. Bakit parang laging watak-watak at kanya-kanya ang kilos ng napakaraming Christian ministry? Gayong, di ba, iisa lang naman ang sinasabi nilang layunin. Oo. At tiningnan mo yung iba't ibang materyales at sa isang chapter na pinamagatang Breaking the Silos, may sagot doon na medyo nakakagulat. Medyo matapang yung sagot, ano? Oo, sinasabi doon na ang pinakamalaking hadlang sa global impact nila ay hindi raw pera, hindi talento o kahit pag-uusig. Kundi ano raw? Ang dahilan daw ay yung paulit-ulit na desisyon nilang kumilos ng mag-isa. Oo, at yun yung malaking ideya na susubukan nating himayin ngayon para sa'yo. Kasi madaling sabihin na, dapat magkaisa. Pero ang tanong na sinasagot ng mga materyales mo ay yung mas malalim. Bakit ba talaga nangyayari itong silo mentality? Yung pagkakakanya-kanya. Oo. At ano ba talaga yung basihan sa teolohiya para magsasanib puwersa? At higit sa lahat, paano ba ito gagawin sa praktikal na paraan? Tama. Kasi ayon sa nabasa mo, hindi lang ito usapin ng magandang strategiya, ito isang bagay na mas fundamental. Sige, simulan nating suriin to. Unang-una, para maintindihan natin yung problema, may isang distinction dun sa source mo na para sa akin napakahalaga. Yung tungkol sa failure. Oo, sabi doon, ang pagkakabukod-bukod ay hindi raw isang moral failure, Kundi isang, structural failure. yun, pwede mo bang ipaliwanag kung anong ibig sabihin yan? Sige, madalas kasi kapag nakikita natin na hindi nagtutulungan ang mga ministries, ang unang naiisip natin, baka mayabang yung leader o baka makasarili sila. Yun yung moral failure na view. Exactly. Yun yung moral failure na pananaw. Pero ang argumento ng source mo, bagamat posibleng may ganoong kaso, ang mas malaking problema ay nasa mismong sistema, sa structure. Okay. Nasanay kasi ang mga organisasyon kahit sa secular na mundo na ang sukat ng tagumpay ay pagiging independent. Self-sufficient. Oo, yung may sarili kang HR, sarili mong accounting, sarili mong brand, ang tingin natin dyan, wow, ang galing, ang lakas mang organisasyon nila. Parang yun yung goal, yung maging self-contained. Exactly. Pero ang sabi ng source, sa mundo ngayon na sobrang komplikado ng mga problema, kahirapan, human trafficking, mga krisis, yung dating akala nating kalakasan, Yun na pala yung kahinaan. yun na pala ngayon ang ating pinakamalaking limitasyon kasi hindi mo kayang sagutin ang isang complex problem ng mag-isa. Kaya structural failure siya. Konsepto ng body of Christ o katawan ni Kristo. Oo. Hindi lang siya basta magandang analogy, di ba? Sinasabi sa material mo na isa itong organizational theology. Oo. At napakakinang phrase na yan. Hindi lang ito isang tula o metapora para maging inspired tayo. Isa itong blueprint. Isang organizational chart mula sa langit. Pwede. Isipin mo ang isang katawan ng tao. Nag-aaway ba ang mata at ang kamay? Hindi? Nag-iimbak ba ng dugo ang puso para sa sarili lang niya at hindi pinapasa sa baga? Hindi rin. Ang lakas ng katawan ay nanggagaling sa perpektong pagtutulungan ng magkakaibang bahagi. Para sa iisang layunin. So, pag sinabing ang simbahan ay katawan ni Kristo, hindi lang yan suggestion kung paano tayo dapat kumilos. Isa itong deklarasyon ng kung ano talaga ang ating pag-atao at disenyo. Ang ganda pakinggan yan, pero base sa binasa mo, may malaki at totoong gastos kapag hindi yan sinusunod. Binanggit doon yung konsepto ng silent cost sa pamamagitan ng back-end duplication. Oo. Ang bigat pakinggan, pero ano ba talaga yan? Simple lang yan actually. Isipin mo na lang ang isang kalye na may 10 bahay. Imbes na kumonekta silang lahat sa iisang linya ng kuryente, Bawat isa, nagtayo ng sariling poste. ganon ang back-end duplication. Sa mundo ng mga ministry, ito yung 10 organisasyon na pare-parehong gumagastos ng oras, pera at tao para bumuo ng kani-kanilang HR systems, finance operations, security protocols. Mga bagay na hindi direktang parte ng misyon nila sa labas, pero kailangan para umandar ang organisasyon. Tama. At yun yung silent cost. Pera at oras na sana ay napunta sa pagtulong sa mga tao, pero nalulunod sa administrative work na inuulit-ulit lang naman ng lahat. At ang ugad daw nito ay yung scarcity mindset. Yun na nga, yung takot na baka maubusan. Yung takot na kung mag-share ako ng resources sa ibang ministry,
Baka mawalan ako ng kontrol or baka malabo yung brand identity namin. Baka yung donor namin sa kanila na mapunta, ganon. Oo, yun. Ito yung pag-iisip na limitado lang ang resources at kailangan nating mag-agawan. Isang kaisipan na direktang sumasalong at sa itinturo ng Biblia tungkol sa isang Diyos na sagana. Okay, para mas maintindihan yung pagkakaiba ng tamang pagkakaisa at maling pagkakaisa, may ginamit na dalawang kwento yung source mo. Yung Babel at Pentecost. Tama! Paano nito nililinaw yung issue para sa atin? Napakagandang visual nito. Sa Babel, nakita natin ang isang uri ng pagkakaisa. Nagkakaintindihan sila, iisa ang wika nila, at may iisa silang goal. Yung magtayo ng tore na aabot sa langit. Oo, pero ano ang motivasyon? Sabi nila, upang tayo'y maging tanyag. Para sa sarili. Self-glory. Yon, ang sentro ay ang sarili. Unity for human achievement. At alam natin ang nangyari, sinira ng Diyos ang pagkakaisang iyon at pinaghiwa-hiwalay sila. So, hindi lahat ng unity ay maganda. Depende sa kung para saan o para kanino. Exactly. Ngayon, ikumpara mo yan sa Pentecost. Sa kwentong ito, ang banal na espiritu ang nagbigay ng pagkakaisa. Pero anong nangyari? Ang pagkakaiba-iba. Sa kasong ito, yung iba't ibang wika, hindi naging hadlang. Ginawang tool pa nga, di ba? Oo, ginamit ito para may pahayag ang mabuting balita sa paraang maiintindihan ng lahat. Ang pagkakaisa ay nakasentro sa misyon ng Diyos, hindi sa tao. Sa Babel, para sa self-preservation. Sa Pentecostes, para sa misyon. Yan ang malaking pagkakaiba. Okay, ang lilaw niyan. So, balik tayo doon sa Body of Christ bilang a theological blueprint. Sabi sa source, may 4 na radical na implikasyon nito kapag sineryoso natin. Oo. Unahin natin yung una. Intentional ang pagkakaiba-iba, or diversity is by design. At malaking challenge yan. Kasi aminin man natin o hindi, mas komportable tayo sa mga taong katulad natin. Pareho mag-isip, pareho ng kultura. Oo, pero sabi ng source, ang katawan ay sadyang dinisenyo ng Diyos na magkakaiba. May kamay, may paa, may mata. Hindi puro mata. Kapag ang isang ministry ay naghahanap lang ng mga taong kapareho nila para silang bumubuo ng isang katawan na puro kamay lang. Hindi yun gagana. Hindi. So, ang diversity ay hindi problema na kailangang i-manage, ito ay disenyo na kailangang i-celebrate. Wow, okay. Yung pangalawa naman, walang bahaging sapat sa sarili. Ito yung parang kontrakultura lalo na sa leadership, di ba? Oo, yung laging turo, be strong, be independent. Tama. Totally. Pero sa teolohiya ng katawan, ang pagsasabing kaya ko to mag-isa o hindi kita kailangan ay hindi lang pagiging arogante, isa itong pagtanggi sa disenyo mismo ng Diyos. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians, hindi pwedeng sabilin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Yun, ang pag-asa sa iba, ang pag-amin ng may kulang sa'yo na mapupunan ng iba, yun daw ang tanda ng katapatan at maturity, hindi kahinaan. Grabe no. Okay, ikatlo, at ito medyo masakit sa ego, hindi katumbas ng halaga ang pagiging sikat. Ito madalas ang binibigyan natin ng halaga ay yung mga nakikita, yung magaling na preacher, yung sikat na worship leader. Sila yung mukha ng ministry? Oo, pero sabi ng source, yung mga bahagi ng katawan na tila mas mahina o hindi nakikita ay yung mga indispensable o pinakakailangan. Parang mga ligaments o bone marrow. Yon, hindi mo sila nakikita pero kung wala sila, babagsak ang buong katawan. Ganyan daw ang mga intercessors na tahimik na nananalangin, yung mga administrator na nag-aayos ng papeles. Mga caregiver. Oo, ang kanilang halaga sa kaharian ay hindi nasusukat sa kasikatan. At yung pang-4 na punto, para sa akin, ito yung pinakamabigat. Pinagsasaluhan ang pagdurusa. Oo, sabi sa material, if one member suffers, all suffer together. Kapag may kalungking-king kang naipis sa pinto, hindi lang yung kalungking-king mo ang nasasaktan eh. Buong katawan mo, ramdam mo. Ganyan daw dapat ang simbahan. Ang pagkakawatak-watak, yung silo mentality, ay nagbibigay sa atin ng permiso na baliwalain ng sakit ng iba.
Parang, problema nila yan. Yun. Pero sa isang tunay na katawan, ang sakit ng isang bahagi ay senyales na nangangailangan ng agarang tugon mula sa lahat. Dahil sa lahat ng yan, malinaw na kailangan ng bagong sukatan ng tagumpay. Dito na ngayon pumapasok yung konsepto na ipinakilala sa source mo, yung Kingdom Return on Investment o KROI. Yes, KROI. Paano to naiiba sa usual na metrics na tinitingnan ng isang organisasyon tulad ng budget o bilang ng attendees? Malaki ang pagkakaiba. Ang traditional na ROI ay nakasentro sa organisasyon. Kumita ba tayo? Lumaki ba ang organisasyon natin? Nakasentro sa atin. Oo, ang KROI o Kingdom ROI, binabaliktad ang tanong. Ang tanong niya ay, gaano katapat nating ginamit ang mga resources na ipinagkatiwala sa atin, pera, tao, relasyon, para sa pinakamalaking epekto para sa buong kaharian ng Diyos. Hindi lang para sa sarili nating brand. Yon, So, posible pala, based sa KROI, na ang pinakamagandang desisyon na gawin ng isang ministry ay hindi ang maglunsad ng sarili nilang bagong programa. eksakto. Minsan, ang may pinakamataas na KROI ay ang pag-share ng iyong resources sa isang ministry na mas epektibo na sa area na yon. O kaya pagsasara ng isang programa na redundant na. Oo, para mailipat ang pondo sa isang mas malaking pangangailangan. Tinatanong nito, paano pinakamahusay na maisusulong ang kaharian sa pamamagitan natin kasama ang iba? Sa halip na, paano lalago ang aking organisasyon? Ito yung antidote sa scarcity mindset. Yun na nga, kasi binabanggit din sa material na ito raw ang ekonomiya ng Diyos, yung ekonomiya ng kasaganaan o abundance. Yung mga kwento sa Biblia. Oo, tulad ng langis ng byuda na hindi naubos o yung 5 tinapay at 2 isda. Anong common denominator? Ang circulation o pag-ikot ng resources ang nagpaparami, hindi ang pag-iimbak. Hindi hoarding. Hindi hoarding. Sa ekonomiya ng Diyos, kapag ibinabahagi buwang hawak mo, doon ito pinaparami. Ang pag-iimbak ay sumasalamin sa takot. Ang pag-circulate ay sumasalamin sa pananampalataya. Okay, ang ganda ng teolohiya, ang ganda ng konsepto, pero paano ito isa sa buhay? Ginagawang mas konkreto ito sa sources mo sa pamamagitan ng ideya ng shared infrastructure. Yes. Anong itsura niyan sa totoong buhay? Ito yung practical na aplikasyon ng lahat ng pinag-usapan natin. Isipin mo, isang grupo ng mga mission agencies, imbis na may kanya-kanyang security team, bumuo sila ng isang shared security and logistics platform. Mas mura, mas epektibo. Oo, o isipin mo, mga lokal na simbahan sa isang siyudad, meron silang iisang back office na nag-aasikaso ng kanilang HR, accounting, and legal compliance. So malaking kabawasan sa administrative work. At nagbibigay daan yun sa mga pastor na mag-focus sa kung ano talaga ang trabaho nila, ang mag-alaga ng tao. At may isang kwento sa source mo na talagang nagpakita kung gaano ito kahalaga lalo na sa mga high-risk na lugar, di ba? Meron, ito yung kwento ng isang network ng mga simbahan at ministry sa isang bansa sa Southeast Asia na delikado para sa mga Kristiyano. Okay. Na-realize nila na imposible para sa bawat maliit na grupo na magkaroon ng sariling sopistikadong security intelligence o ng evacuation protocols kung magkagulo. So anong ginawa nila? Nagsanib puwersa sila, nag-centralize sila ng information gathering at nag-coordinate ng mga escape plan. Ang resulta, mas naging ligtas ang kanilang mga manggagawa. At tuloy-tuloy ang misyon. Tuloy-tuloy ang misyon kahit may panganib. Sa sitwasyon na yon, yung interdependence ay hindi lang isang magandang ideya. Ito ay isang issue ng buhay at kamatayan. Wow! So doon, hindi na lang siya tungkol sa efficiency, kundi sa kaligtasan na mismo. Mismo. Napaka-powerful. So, para matulungan ang mga organisasyon na magsimula dito, may 2 practical na tools na binigay yung source, tama ba? Oo, 2. Yung una ay yung partnership covenant. Tama. At mahalaga ang salitang covenant dito, hindi lang contract. Ang isang kontrata, di ba, legalistic. Ito ang gagawin mo, ito ang gagawin ko.
Yon. Ang isang covenant sa kabilang banda ay relational. Nakabase ito sa magkakatulad na values, mutual accountability at pangmatagalang katapatan. Dito, inaasahan na at pinaghahandaan na magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo. Oo, hindi ito tungkol sa legalistic compliance, kundi sa relational faithfulness. Paano tayo mananatiling tapat sa isa't isa at sa misyon kahit mahirap? Parang kasal, no? Hindi kontrata. Okay, at yung pangalawang tool ay yung collaboration audit. Ano naman ito? Ito ay isang imbitasyon para sa isang organisasyon na maging tapat sa pagsusuri sa sarili. Uupo sila at tatanungin, saan tayo may mga sistema na nauulit lang sa ginagawa ng iba? Saan tayo may mga overlapping na gawain? At higit sa lahat, saan yung mga nakakaligtaan nating oportunidad para makipagtulungan sa mga ministry na nasa paligid lang natin? Hindi ito para manisi. Hindi! Para itong makita yung mga nakatagong potensyal para sa mas malaking epekto kung magsasama-sama lang. Sa huli, ang mensahe ng lahat ng materyales na pinadala mo ay malinaw na malinaw. Ang interdependence o pagtutulungan ay hindi lang isang magandang ideya, hindi lang ito isang matalinong strategiya. Ano siya? Ito ay isang theological necessity, isang pangangailangan na nakaugat mismo sa kung sino ang Diyos bilang isang relational na Trinidad at kung ano ang simbahan bilang katawan ni Kristo. So, ang paghihiwalay ay hindi lang inefficient. Ito ay sa isang banda theologically incoherent. Hindi naaayon sa ating teolohiya. Sa ginasa isang linya doon sa binasa mo na talagang tumatak sa akin, ang kinabukasan ay hindi raw para sa mga pinakamalaki o pinakasikat na organisasyon. Kundi para sa mga pinaka-konektado. Tama. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas na bahagi, kundi sa pagiging pinakamahusay na nakakabit sa buong katawan. Yun na mismo. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pagninilayan na mula mismo sa iyong mga source. Isang tanong na pwedeng dalhin sa sariling konteksto. Oo, paano kung ang pinakamalaking pagsulong ng misyon sa lugar ninyo ay hindi manggagaling sa pagdagdag ng mas maraming ministeryo, kundi sa mas mahusay na pagkakahanay at pagtutulungan ng mga ministeryong naririyan na?